Sige po, tumayo po tayo. Let's open our Bibles sa Psalm 119. Andito na tayo sa verse 97 until 104. Psalm 119, verse 97 to 104. Ito ang salita ng Panginoon. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. So let's have a review. Okay, pang-ilan na natin na Psalm, Hebrew letter sa Psalm 119. Ito na yung pang-ilan? Pang 13. 13 na ba? Oo, may lamed pa pala. So, review tayo dun sa mga letters ng Hebrew alphabet mula verse 1 ng Psalm 119. Sige nga, review nga tayo. Ano yung unang letter? Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Vav or Wow, 7, Zayin, Heth, Teth, Yod, Kap, Lamed, last Sunday, at ngayon naman ay Mem. Okay, pang 13 na. Ilan na lang? Ilan na lang yung natitira? 22 lahat eh. 8 na lang? 8 na lang? Okay. So, ilan na lang yung matitira sa atin? So, Lord willing, matapos natin ito sa kalooban ng Panginoon. Now, habang nandito tayo sa Mem 97 to 104, makikita natin, thank you Deacon, habang binabasa natin yung text kanina, di ba, ang paulit-ulit nating mapapansin, meron ditong focus sa wisdom. Iba-iba yung word na ginamit. Wisdom, understanding, no? Yung kanyang, usapin ito ng karunungan. Pero, inumpisan to ng psalmist sa pagpapakita niya ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Sabi niya, mahal na mahal ko yung salita ng Diyos, kaya ko siya binabasa. Gustong-gusto ko yung salita ng Diyos, kaya ko siya pinagninilayan. Tapos, sa pagninilay niya ng salita ng Diyos, ang nangyari, nagkaroon siya ng karunungan. Mahal niya yung salita ng Diyos, nabigyan siya dito ng karunungan, even beyond his age. Higit pa sa edad niya. Ibig sabihin, hindi ito normal, hindi ito natural na karunungan. Karunungan itong masasabi natin na makalangit, no? But I want you to take note sa verse 102. Sinabi doon, very striking na sinabi niya, I do not turn from your rules, for you have taught me. Na nung inaaral niya yung salita ng Panginoon, binabasa niya yung salita ng Panginoon, may mga natututunan siya sa salita ng Panginoon, ganito to tinitignan ng psalmist. Tinitignan niya na ang nagtuturo sa kanya ay Diyos. Very important yan. Sa relationship natin sa Word of God. Na kapag may natututunan tayo sa salita ng Diyos, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, may bago tayong naiintindihan, merong lumilinaw, merong lumalalim, tandaan natin, hindi iyan self-study. Hindi yun
Hindi iyon na yung psalmist lang tapos may word of God siya, silang dalawa lang. Hindi. Anong nangyayari sa pagkakataon na yon na yung psalmist ay merong salita ng Diyos? It is not just between him and the word, it is between him and God. Yung Diyos, yung diretsong nagtuturo sa kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, katulad ng nabanggit ni Pastor Erdy sa panalangin, hindi ito ordinaryong pangtaong libro. Hindi ito noli me tangere, hindi ito yung mga textbook sa classroom. Yung mga sumulat nung mga textbook na yon, hindi nyo kaharap habang binabasa nyo yon. Habang binabasa nyo yung mga yon, totoong yun, self-study yun. Kung paano mo siya intindihin. Pero kapag Biblia ang binabasa mo, Biblia ang pinagninilayan mo, Biblia ang inaaral mo, hindi yun ikaw tapos may libro. Hindi. Yun ay Diyos sa pamamagitan ng libro, tinuturuan ka. Sabi niya dito sa 102, for you have taught me. Diyos yung nagtuturo dito sa psalmist. It is not self-study. Huwag nating isipin na kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, self-study. Huwag nating isipin na ito'y ako lang at ang libro. Hindi, Diyos ay nandun. It is a teaching moment between God and His people. Kaya, kapag inaaral natin yung salita ng Diyos, that is a discipleship moment. God is discipling us. Dinidisipulo ng Diyos yung pangunawa, yung karunungan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan yung nangyayari. At nakikita natin dito sa talata natin na tinuruan siya nung karunungan at nakita natin na may comparison dito sa verses 98 until 100. Tapos later on, makikita natin yung karunungan na yon na itinuro sa kanya ay in-apply niya sa buhay niya. So we will see both of those. Ang instruction ng Panginoon ay parehong pag-instruct sa isipan na dumadaloy papunta sa buhay. Isipan papunta sa buhay. Number 1, wisdom compared. Sa verse 98 to 100, merong threefold comparison. Pag tatlong beses inuulit yung isang bagay sa mga Hudyo, sobrang emphatic nun. Pinagbibigay diinan niya yon. At dito may tatlong pagkukumpara. Yung psalmist sa sarili niya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. At merong tatlong tao, kaaway, guro, at mga matatanda. Tignan niyo yung 98. Sabi doon, your commandment, word yon. Your commandment makes me wiser than my enemies. Wherefore it is ever with me. Ano ba yung karunungan na meron ng kaaway? Pagiging tuso. Pagiging cunning. Kasi gusto ka nilang mapasama eh. Gusto ka nilang gawa ng masama. So itatrap ka nila. Ito yung cleverness, cunningness. No? Sinabi niya, mas meron pa akong karunungan kaysa sa mga kaaway ko. Kaya hindi nila ako mahuli. Hindi natin alam, kung si David ito, hindi siya mahuli-huli ni Saul. No? Bakit? Binigyan siya ng karunungan ng Diyos kaysa dun sa mga kaaway niya. 99. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. Yung mga teachers, ito yung mga, isipin natin, secular ito. Hindi ito spiritual teachers. Okay? Secular teachers. Yung mga guro ng mga nagtuturo sa akin ng mga bagay tungkol sa mundo, sinabi nung Psalmist sa 99, mas meron pa akong pag-intindi kaysa sa mga nagtuturo sa akin. 99. And then, pabigat to ng pabigat. Kaaway, guro, tapos eto na. Pinakamabigat. Verse 100. Sinabi niya, I understand more than the aged, for I keep your precepts. Mas meron pa siyang karunungan kaysa sa mga mas matatanda sa kanya sa edad. Kasi pag sinabing edad, sinanay na sila ng panahon. Marami na silang natutunan tungkol sa karanasan. Marami na silang naranasan sa buhay, natutunan nila yon by experience. But sinabi ng psalmist, yung mga mas sanay na sa buhay, mas marunong pa siya.
Doon. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. So, tandaan natin, ito, itinataas ng psalmist yung salita ng Diyos. Sinasabi niya, dahil sa salita ng Diyos, mas meron akong karunungan sa kaaway, sa guro, sa mas matatanda. Yung karunungan na binibigay ng salita ng Diyos ay higit sa pagiging tuso. Yung karunungan na binibigay ng salita ng Diyos ay mas mainam pa kaysa sa sekular na kaalaman. Yung binibigay na karunungan ng salita ng Diyos ay mas mainam pa kaysa sa karanasan. Imagine that. Grabe. No? Ganun ka mangha-mangha ang salita ng Diyos. Ganun niya gino-glorify, ganun niya ine-exalt yung salita ng Diyos, na dahil sa salita ng Diyos, He's greater than this. By the way, maging yung may progression din dito, doon sa 98 to 100, kasi sa 98 sinabi niya, nasa akin yung salita, 99, pinag-iisipan ko yung salita, number 100, sinusunod ko yung salita. So maging doon may progression, no? Nasa akin, pinagnilayan ko, sinunod ko. Yun yung nagbibigay sa kanya ng karunungan. Higit sa mga ito. Now, wag nating pag-isipan ng masama yung psalmist kasi kinocompare yung sarili niya sa iba. Hindi lahat ng comparison ay masama. Merong maka-Diyos, banal na pagkukumpara. Ang Biblia ay punong-puno ng pagkukumpara. At kung ang puso mo ay tama sa Panginoon, merong banal na pagkukumpara. Dahil dito ang gusto niyang mangyari ay itaas ang salita ng Diyos. Sabihin niya, mas mainam ito sa tuso, mas mainam ito sa sekular na kaalaman, mas mainam to maging sa napaka-importanteng karanasan. Even among all these three. Kaya yung salita ng Diyos, yan ang nagbibigay sa Kristiyano ng karunungan na higit sa pagiging tuso, pagiging edukado, at pagkakaroon ng karanasan. At habang binabasa ko to, I cannot help but remember Jesus Christ. Habang binabasa mo yung tatlong threefold comparison na yon, hindi ba totoo yun kay Jesus? No? Si Jesus ay mas merong karunungan higit sa kanyang mga kaaway. Mas may karunungan higit sa kanyang mga guro. Higit na may karunungan kaysa sa mga mas matanda sa kanya. Bakit? Dahil sa banal na spirito na kumikilo sa salita ng Diyos na pinagninilaya ng ating Panginoong Jesus. Huwag niyong tandaan natin na naging tunay na tao si Christ. Huwag niyong isipin na hindi nagbabasa ng Bible si Christ. Tandaan niyo yung mga bata sa panahon nila sinasanay sa salita ng Diyos. Kabisado ni Jesus yung Old Testament, hindi dahil omniscient siya, kundi dahil ginamit niya yung pangtaong isipan niya sa kapangyarihan ng banal na spirito. Nag-memorize si Jesus. Nag-aral si Jesus. Ano yung palagi sinasabi ni Jesus? Tinuruan ako ng Ama. Sa pamamagitan nyo ng Old Testament. Nung hinarap ni Jesus yung mga kaaway niya, yung mga skriba at pariseyo, palagi niyang nare-rebat, di ba? Walang makatunggali kay Jesus. Ang dami nilang traps. Ang dami nilang, gusto nilang patalsikin si Jesus sa paningin at rekognisyon ng mga tao. Pero palagi silang sinasagot ni Christ ng ano? It is written. Dahil sa salita ng Diyos, hindi siya mapatumba ng mga kaaway niya. Maging yung higit na kaaway, si Satanas. Matthew chapter 4. Tinukso ni Satanas si Jesus. At anong pangsagot ni Jesus sa kaaway? It is written. Puro Bible. Yung sinasabi ni Christ. Ano pa? Si Jesus din ay mas marunong sa mga teachers.
Naalala nyo ng 12 years old si Jesus? Nung naiwan siya, nawawala siya. Luke chapter 2. Anong ginagawa ni Jesus? Nasaan siya? 12 years old. Nasa templo. Anong ginagawa ni Jesus sa templo? Nagtatanong. Nakikipag-usap siya dun sa mga teachers ng temple. Tapos, ang nangyari, namangha yung mga tao. Sinabi nila, 12 years old pa lang to, batang to. Tapos yung mga tanong niya, napakalalim. Napakalalim ng mga tinatanong niya. Hindi siya nandun para magpasikat, nandun siya para matuto. Talagang nagtatanong si Christ. Pero maging sa tanong niya, namamangha yung mga nakapaligid sa kanya. Mas marunong pa si Christ kaysa dun sa mga teachers of the law sa templo. At ganun din, alalahanin nyo na napakabata ni Jesus. Napakaraming mas matatanda sa kanya. Nagsimula siya ng ministry ng 30 years old. Around 29 to 30. Mas matatanda yung mga Pharisees. Mas matatanda yung audience niya. Mas matatanda yung mga nakikinig sa kanya. Mas matanda si Nicodemus, saka si Joseph of Arimathea sa kanya. Pero kahit na sa kanyang kabataan, pangtao, punong-puno siya ng salita ng Diyos, and he has wisdom beyond his age. Meron siyang karunungan higit sa kanyang edad. At ganyan, mga kapatid, yung gusto ng Panginoon para sa mga mananampalataya. Gusto ng Diyos ng mga mananampalataya ay madisipulo ng salita ng Diyos para mahubog yung mga isipan natin higit sa mga makamundong impluensya sa atin. How much of our thinking is influenced by the world rather than the scriptures? Gaano karami, ilang percentage ang iniisip natin, paano tayo mag-isip, ay dahil impluensya yon ng mga popular, pop culture, mga naririnig natin hindi mananampalataya ng sanlibutan. No? Kaya ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon sa atin na mahubog yung ating isipan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, paano mo haharapin yung kaaway ng kaluluwa mo kung mas mautak siya sa'yo? Kung hindi mo alam yung strategiya ni Satanas. Hindi mo alam, tinutokso ka na pala. Paano mo malalaman kung wala ka ng karunungan ng salita ng Diyos? Hindi tayo niligtas ng Diyos para ngumanga. Sinabi ni Paul sa Corinthians, "For we are not ignorant of Satan's devices." Hindi tayo ignorante sa mga pakana ng Diablo. Saan natin matututunan yon? Sa prinsipyong nanggagaling sa salita ng Diyos na umuhubog sa ating pag-intindi. Yung secular education, mabuti yan para sa'yo. Hindi natin pinopromote na huwag ka mag-aral. Mag-Bible ka lang. Hindi natin sinasabi yun. Maganda yan. Magandang pag-aralan ang mundong to. Bakit? Kasi mundo ng Diyos to eh. All truth is God's truth. Yung natutunan mo sa math, algebra, katotohanan ng Diyos yan. Hindi naman gawa ng iba yan eh. Gawa ng Diyos yan. Sino nag-imbento ng math? Diyos. Sinong gumawa ng siyensya? Diyos. Sinong gumawa ng English? Diyos. Sinong gumawa ng mga nandito sa mundo? Diyos. No, hindi natin sinasabing masama yan. Yan ay mabuti. No? Pero, yun ay blessing ng Diyos. Pero kapag ang Biblia, ang pinagnilayan mo, mas bumuo sa iyong pagkatao, sa iyong isipan,
magkakaroon ka ng karunungan na hindi pwedeng ibigay ng science. Magkakaroon ka ng karunungan na hindi pwedeng ibigay sa eskwelahan. You will be wiser than the teachers in this world. Ang isang mananampalataya na naniniwala na si Kristo lamang ang paraan ng kaligtasan, na naniniwala na si Kristo ay Diyos, ay mas marunong pa sa pinakamatalas na isipan na unbeliever. Do you believe that? Because that's the greatest truth. Yun ang pinaka mataas na karunungan na ayaw tanggapin ng iba. No? Karanasan. Ang karanasan ay mabuti. Gusto ko ng karanasan. Minsan gusto ko nang pabilisin yung pagtanda ko eh. Pero hindi pwede. Ang karanasan ay mabuti. May mga mararanasan ka sa buhay na hindi mo matututunan sa theory. No? Pero look at the scriptures. Sinabi, may matututunan ka sa kasulatan na higit pa sa karanasan. Imagine that. Do you believe that? Naniniwala ka ba dun sa Psalm 119, 100? Na may matututunan ka sa Bible higit sa experience? Kausap ko si Deacon Gino. Sabi ko, gusto kong kumausap ng mga pastor na mas matagal yung karanasan. That is good. Hindi natin binabaliwala yun. Gusto natin yun. Pero mga kapatid, ginagamit ng Panginoon ang salita ng Diyos para sa paghubog sa atin higit sa karanasan. No? Isa sa mga burden ko, namin ni Pastor Erdy, ay sometimes, pakiramdam namin, kailangan kami ang mag-isip ng lahat ng bagay para sa mga miyembro at mga kapatid sa iglesia, kung paano sila makakasunod para sa Panginoon. Salamat sa Diyos dahil hindi ito totoo para sa lahat. Salamat sa Diyos dahil may mga miyembro ng iglesia na nag-iisip para sa sarili nila. Kung paano nila ilalapat yung salita ng Diyos sa buhay nila, sa mga desisyon nila. No? Pero sometimes that is our burden. Na parang kami pa yung dapat mag-isip kung paano dapat sundin yung Panginoon. And if you're asking us for counsels, we are happy. Masaya kami na magbigay noon. Pero tandaan nyo mga kapatid, ang obligasyon namin bilang mga pastor ay hindi ang magdesisyon para sa personal nyong buhay. Ang obligasyon namin bilang pastor, equip kayo ng salita ng Diyos para mailapat nyo to sa sarili nyong buhay. Na kayo mismo ang gagamit ng salita ng Diyos, kayo mismo ay tuturuan ng Diyos para ilapat nyo to sa inyong buhay. Lumago kayo sa kaalaman para sa sarili nyo, sariling kaluluwa, sariling kristyanong buhay, sariling pagiging alagad. Hindi kami palaging nandito. Hindi kami omnipresent. At hindi rin kami immortal. Isang araw, mamamatay kami. At ang matitira sa inyo ay Biblia nyo. At yan ay sapat. Sana, naturuan namin kayo kung paano gamitin yung Biblia nyo. Sana, sa bawat pangangaral lang na huhugot nyo ay paano ko babasahin yung sarili kong Biblia. Para saan? Para mailapat nyo yung karunungan na yon sa sarili nyong buhay. You will think for yourself. You will apply it for yourself. You will be discipled by God yourself. Tandaan natin, si Jesucristo ang ating senior pastor. Si Jesus ang ating punong pastol. Siya ang ating shepherd. No? At tinuturuan niya tayo saan? Bible. Through the Word of God. No? Pangalawa, wisdom applied. Nilapat niya to sa sarili niyang buhay. Pagkatapos niyang sabihin na, wiser ako sa kaaway ko, guru ko, mas matatanda, ngayon makikita natin kung paano niya nilapat yung salita ng Diyos sa sarili niyang buhay. Verse 101, sinabi niya na umiiwas siya sa mga masasama para daw mapanatili niyang sumusunod sa salita ng Diyos.
102, dahil tinuruan siya ng Diyos, hindi siya umaalis sa salita ng Diyos. 103, sobrang sarap daw ng salita ng Diyos, para siyang honey. Alala niyo yung preaching ni Paul? Yung honey, sa Psalm 19, yung honey, yan ang dessert nila dati. Yan ang masarap. Yan yung matamis dati. No? Sinabi niya, sobrang sarap ng salita ng Diyos. Verse 104, meron siyang karunungan ayon sa salita ng Diyos, kaya naman, ano yung result? Ayaw niya sa masasama na gawa. Definitely, totoo yung verse 97. Gustong-gusto niya ng salita ng Diyos, ayaw niya sa paglabag sa salita ng Diyos. Ito yung katotohanan ng wisdom, mga kapatid. Ang wisdom, binabago niya yung disposisyon natin. May natutunan tayo sa salita ng, ang unang-unang binabago niya, disposisyon natin. Ang ibig nating sabihin, kung ano yung gusto natin at ayaw natin. Binabago ng salita ng Diyos, ng karunungan ng salita ng Diyos, na gustuhin mo yung gusto ng Diyos. Nakaayawan mo yung ayaw ng Panginoon. No? Ito'y humuhubog, humuhugis. At ang hugis nito ay makalangit na karunungan na nagdudulot ng banal na disposisyon. Sabi ng Romans 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano ka daw hindi matatangay ng mundo kapag nababago yung isipan mo? Saan yon? Salita ng Panginoon. Ito yung sinabi ni David Wells. Ganito daw ang kamunduhan. Worldliness is whatever makes sin look normal and righteousness look strange. Sabi ni Wells sa kanyang libro, ito yung kamunduhan. Kapag yung kasalanan mukha ng normal, tapos yung tama, mukha ng weirdo. Pag weirdo na yung pagsunod sa Diyos, weirdo na yung tama, weirdo na yung kabanalan, kamunduhan yun. Kapag mukha ng normal yung kasalanan, yan ay kamunduhan. And brethren, the psalmist in Mem is not worldly. Hindi siya makamundo. Hindi siya worldly. Bakit? Kasi yung isipan niya ay hindi conformed sa mundong to. Ayaw niya nung kasamaan. Gusto niya yung kabanalan. Gusto niya yung salita ng Panginoon. Ang katwiran ay hindi weirdo sa kanya. Ang kasalanan ay hindi normal sa kanya. Rather, he loves righteousness and he hates every false ways. San galing yon? Dahil hinuhubog siya ng pagtuturo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, papunta sa kanyang buhay, binabago yung disposisyon niya. Binabago yung panlasa niya. Now, I'm gonna ask you, sino dito yung gusto talaga ha? Gusto nyo ng black coffee? Sino dito? Yung walang asukal. Black lang talaga, walang asukal, yung mapait. Gusto mo yon? Sino dito gusto ng kimchi? Sino dito gusto matcha? Okay. Sino dito gusto ulam puro gulay? Alam nyo ba, na yung mga yan, yung mga nagtaas ng kamay, mga gusto nyo, sa unang tikim nyo, ayaw nyo yan. Walang unang tikim na sinabi, uy, sarap! Ito talaga, sobrang sarap. Matcha, sobrang sarap. Black coffee, hindi yan mapait. Gulay, ay, mula, favorite ko talaga gulay. Normally, hindi niya yung gusto nung una. Pero later on, natututunan yung magustuhan.
Later on, nasasarapan kayo kahit hindi yung unang tikim masarap. Ang tawag dyan ay acquired taste. Hindi ito normal na masarap. Kasi ang normal na masarap sa dila natin, matamis, masarsa, yan. Pero, bakit nyo na gusto yan? Lalo na sa gulay? Kasi, alam nyo nakakabuti sa inyo. Pero hindi nung sinabi mong, ang sarap ng gulay, puro gulay, walang karne, ang sarap. Hindi ka naman nagsisinungaling eh. Masasarapan ka talaga. Preferred mo na. I prefer the healthy more than the unhealthy. Meron ka ng acquired taste. No? Dahil sa paulit-ulit na exposure, yung isip mo naniwala na ito yung kailangan ko. Dati ayaw mo, ngayon gusto mo. Mga kapatid, ganyan ang Kristiyanong pamumuhay. Nung naligtas tayo, nung na-convert tayo, nung kinilusan tayo ng banal na spirito, yung kasalanan na napakasarap para sa atin, ngayon mapait na. Pait na. Hindi na siya matamis. Yung mga bagay na kabanalan na dati ayaw na ayaw mo, pero dahil kinulusan ka ng biyaya ng Diyos, naging Kristiyano ka, gusto mo na. Pero hindi sila agad isang iglap. No? Nagbago yung disposition mo, pero may degree. At anong kailangan mo? Kailangan mong patuloy na mahubog at mahubog at mahubog yung panlasa mo. Kaya hindi ito usapin ng kung ano lang yung gagawin mo. Usapin ito, ano yung gusto mo. Pag binasa mo to, yung verse 97, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." Mukha bang napipilitan tong psalmist? Hindi, kailangan kong isulat to. Alam niyo kung ano yung totoo? Mahal niya talaga yung salita ng Diyos. Nung sinabi dito na, "I hate every false ways," meron bang sinasabi, "Hindi, gusto ko talaga to pero ayoko eh." Hindi, ayaw niya talaga nun. Bakit? Hinubog siya ng salita ng Diyos. Di ba pag trentahin ka na, medyo matamis, tamis. Ayoko niyan. Ganon yung tingin niya sa kasalanan. Ayoko niyan. Masama sa akin yan. Ayoko niyan. Ganon yung nangyayari dito, mga kapatid. Ang sabi niya nga, parang honey. Parang pulot-pukyutan. Ito'y espiritual na panlasa. Kaya tama si Paul Washer nung sinabi niya, ang pagiging Kristiyano ay hindi mo lang ginagawa yung ayaw mo at hindi ginagawa yung gusto mo. Hindi. Mga kapatid, kapag Kristiyano ka na, gusto mo na yung pagsunod. Ayaw mo na yung pagsuway. Pero yun ay nauhubog ayon sa salita ng Diyos. Kaya hayaan mo, Kristiyano, na baguhin ng salita ng Diyos yung panlasa mo. Minsan hindi agad yung gagawin. Yung panlasa muna. Tinetrain ng Word of God yung gusto mo. Sabi nung, gustuhin mo to. Gustuhin mo to. Ayawan mo to. Ayawan mo to. Sa karunungan ng salita ng Diyos, papait ng papait yung kasalanan. Sa karunungan ng salita ng Diyos, patamis ng patamis yung kabanalan. God's wisdom changes not only what the believer knows, but also what the believer loves. Hinuhubog nito yung ating pag-ibig. Kaya hayaan mo, kapatid, na hulmahin ka ng salita ng Diyos, na magkaroon ka ng maka-Diyos na panlasa, na kapag tinanong ka ng ibang tao, bakit mo sinusunod ang Diyos? Ang sagot mo, gusto ko eh. Masaya ako na sumusunod sa Diyos. Gusto ko yung kalooban niya. Gusto ko yung pagsunod. Hindi ko napipilitan. Walang tumulak sa akin dito. Ginagawa ko to kasi mahal ko yung sinasabi ng Diyos sa akin. Let the Word of God fill you with wisdom that you will say,
Oh, how I love His law. How I love His word. Na kapag tinanong ka ng ibang tao, bakit ba ayaw mong gawin tong kasalanan na to? Ayoko eh. Masama yan. Pangit yan. Alam mo yung parang bata? Gusto ko eh. Kasi gusto mo, Kristiyano. At yan yung gusto ng Diyos. Kapag gusto mo yung gusto niya. Kapag ayaw mo yung ayaw niya. At paano ka mauhubog sa ganong panlasa? Sa pamamagitan ng patuloy na paghubog sa panlasa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And nauhubog tayo kapag nakikita natin si Jesus sa kasulatan. Binabago yung puso't isipan natin. We behold Christ by faith and He conforms us to His image. Patuloy tayong hinuhulma patungo doon sa gusto ni Kristo at sa ayaw ni Kristo. Kaya hayaan mong hubugin ka ng salita ng Diyos when you behold the glory of our Lord. At para sa mga hindi pa mananampalataya, ito yung sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, ang krus, ang ebanghelyo ay kamangmangan sa mga wala pa kay Jesus, sa mga mapapahamak. Pero ito'y karunungan at kapangyarihan para sa mga ligtas. Kung para sa iyo ang lahat ng mga tungkol kay Jesus, lalo na yung ebanghelyo niya, kung tingin mo ito ay kahangalan, kailangan mo yon. Kailangan mo yon. You need Christ more. Hindi ka pa nagtitiwala sa Kanya. Pero magtiwala ka dun sa iniisip mong kahangalan na yon at huwag kang umasa sa sarili mong karunungan. Kahit gaano ka makatapos ng pag-aaral, maging napakataas ng IQ, maraming makamit sa buhay, lahat ng yan ay hindi ka maihahatid sa harapan ng Diyos. One thing that can reconcile you to God is the gospel. Kinanta natin kanina, I stand in the gospel of Jesus Christ. Walang makakapagpura ng kasalanan mo. Walang magliligtas sa iyo kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya't mga kapatid, tawagin natin sila sa pagsisisit pananampalataya. Mga kaibigan, magsisikat manampalataya sa Panginoong Hesukristo. At sana isang araw, makita ka namin at marinig ka namin na gusto mo na rin yung gusto ng Diyos. At ayaw mo na rin yung ayaw ng Diyos. Hindi dahil napilitan ka. Yung mga batang yan, ayaw natin na mapilitan sila. Pero ngayon, maliit pa, pilitin mo. Pero ang prayer natin, na hindi sila mapipilitan lang. Isang araw, aangkinin nila. Bakit ka pupunta ng church? Hindi dahil sabi ni mama at papa, kasi gusto ko. Dahil mahal ko yung salita ng Diyos. Bakit hindi mo ginagawa yung mga kasalanan na yun? Kasi ayoko. Because I detest every false ways. Hayaan nating mamunga yung salita ng Diyos sa mga puso't isipan nila bilang pagtatapos. Mananampalataya, patuloy kang umupo sa paanan ng iyong tagapagturo, ang ating Diyos. Buksan mo yung salita ng Diyos palagian, pag-isipan mo ito palagi ng may pananalangin, at sundin mo ito ng may katapatan. At yung Diyos na nagturo sa psalmist ay siyang Diyos na nagtuturo sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng kasulatan hanggang sa ngayon. Habang dinidisipulo niya yung isipan mo, babaguhin niya rin yung puso mo, babaguhin niya rin yung panlasa mo na makikita sa pamumuhay mo. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa psalm na ito. Napaka-precious ng psalm na ito, O Diyos. Turuan mo kami, O Diyos, at hubugin mo kami ayon sa salita mo. This is your means of grace.
para sa amin. Save the unconverted and also sanctify us according to your word, for your word is truth. Papuri po sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.